Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, paglala ng tensyon sa Middle East binabantayan, mga embahada ng Pilipinas naka-full alert na. Vlogger na si Francis Leo Marcos nakalaya na matapos makapagpiyansa. 5 tulak, tiklo sa 3.4 million pesos na shabu bypass sa Taytay, Rizal. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inilagay ng Department of Foreign Affairs o DFA sa full alert ang mga embahada ng Pilipinas sa Middle East at agad na nagpatupad ng contingency measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino. Kabilang dito ang mga embahada ng Tehran at Tel Aviv, gayon din ang mga misyon sa mga bansang kasapi ng Gulf Cooperation Council na may malaking komunidad ng mga Pilipino. Ayon sa DFA, wala pang naitatalang Pilipinong nasaktan o naapektuhan sa pinakahuling kaganapan sa Iran, Israel at iba pang bansa sa rehiyon. Pinapayuhan ng mga Pinoy na manatili sa loob ng bahay, umiwas sa matataong lugar at maging mapagmatyag habang patuloy na minomonitor ng pamahalaan ng sitwasyon. Kahapon nang naglunsad ang Amerika at Israel ng major combat operations laban sa Iran. Kasunod nito ay inatake ng Iran ang ilan pang mga bansa sa Middle East. Kinumpirma rin ng Ministry of Defense ng United Arab Emirates na isang sibilyan ang nasawi sa fallen debris mula sa Iranian ballistic missiles. Pinalaya na nitong Sabado ang vlogger na si Norman Mangusin o kilala rin bilang Francis Leo Marcos matapos makapagpiyansa kaugnay ng kasong unjust vexation laban sa kanya, ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Bandang alas 4 ng hapon nang pinalaya si Mangusin mula sa Parañaque City Jail Male Dormitory matapos makatanggap ang BJMP ng court order. Nilinaw ng BJMP na hindi nangangahulugang absuelto na si Mangusin, kundi pansamantalang kalayaan lamang habang dinidinig ang kaso. Nakatakda ang arraignment at pre-trial sa Marso 2, alas 10 ng umaga sa Parañaque Regional Trial Court Branch 294. Samantala, sinabi ni Rafael Calinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission, na magsasampa sila ng karagdagang reklamong kriminal laban kay Mangusin sa Quezon City Hall kasama si Marcos Lacanilao, hepe ng Land Transportation Office. Arestado ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at mga pulis ang 5 hinihinalang miyembro ng isang drug ring sa Taytay, Rizal noong Sabado, Pebrero 28. Ayon sa PDEA Region 4A, nadakip ang mga suspect bandang alas 8:25 ng umaga sa Barangay San Juan at nakumpiska ang tinatayang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Kinilala ang mga naaresto sa mga alias na Anton, 26, na sinasabing leader ng grupo at pangunahing target, alias Jamer, 25, Jasim, 26, Datu, 39, at Shaina, 26. Isa pang umano'y kasapi na si alias Baydido ang nakatakas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga sospek at haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.